Bago pa man doon ako mag-general cleaning dito sa kwarto, ay aayusin ko na muna yung bedsheet. Para naman makapag-film pa ako para dito sa nire-review kong product na Mova Dust Mite Vacuum. Kahit madalas kong inaayos tong higaan namin, ako isang takbo lang dyan ng mga anak ko, talagang gugulo agad yan. And may nag-recommend na gumamit ako ng no-lukot na bedsheet. Nakasubok naman na ako niyan. Meron ako mga existing dito, pero ginagawa ko silang sofa cover kasi maliit na nga yung sukat nun para sa kutsyon namin. Then recently nga, nilabas ko itong malalaking stuffed toys ng mga anak ko na dating nakalagay sa compression bag para naman magamit nila dahil ang dami nilang toys na ipinamigay ko nga and feeling ko ang konti na lang ng toys nila. So eto na nga, magsisimula na nga ako mag-general cleaning. Tapos bigla na lang ako may narinig sa kusina na nalaglag. Hala, nagulat talaga ako dahil isa nga dito sa dalawang floating shelf nalaglag. Kasi ang nangyari, di ba nung nakaraan naglinis ako ng kusina, yung malalaking container ko ng mga flour, ganyan, nilipat ko doon sa floating shelf. Feeling ko naman kasi, ay, ang tibay nito, hindi nalalaglag. So, nilipat ko nga doon. Hindi ko naman akalain na malalaglag nga siya ng tuluyan. Alam mo, sobrang na-stress ako kasi iniisip ko, nire-ready ko pa lang yung sarili ko para sa kapaguran, sa paglilinis ng kwarto. Hindi ko naman akalain na dito pa ako lalo mapapagod dahil hindi naman ito kasama sa nakalculate ko sa utak ko na pagod na mararanasan. Kinakalculate yung kapaguran na may experience. Ano ba yan? Hindi. Parang sineset ko lang yung expectation ko na ay ganito yung aabutin ng pagod level ko sa paglilinis ng ganitong area. Ganon. Tapos kapag may nadadagdag na ibang linisan, nakaka-stress kaya. After ko mag-vacuum sa kusina, sa sala, diretso na nga ako dito sa kwarto. Tapos naririnig ko na umuubo-ubo si Kowa. At the same time, ako rin, nauubo na rin ako. Sabi ko, ay, ipapasok ko nga dito yung humidifier. Kasi nakatape na nga itong box niya kasi bala ko nga sanang i-let go na ito. Pero sabi ko, hindi pala pwede itong i-let go kasi kailangan namin to. So, ang bala ko, isang humidifier ilalagay ko sa kwarto. Tapos, isa rin para dito sa sala. So, ito nga palang higher na humidifier. Ipupwesto ko lang siya dito sa kwarto habang nagpapahinga dito yung mag-aama ko. Then, dito naman sa may sala/kusina, gagamitin ko itong Bomidi na 3-in-1. Ito talaga, hindi ko talaga nilelet go. Alam mo kung bakit? 3-in-1 na siya. May air purifier, humidifier, at saka dehumidifier. O, diba ang bongga? Tapos, sold out na yata yan. Or, I'm not sure kung phase out na yan kasi laging out of stock. Kasi ba naman, 3-in-1 na siya. Isang machine lang. O, diba ang bongga? So, lalagyan ko lang siya ng tubig. And sa mga ganito, ang nilalagay ko talaga ay purified. O kaya naman, mineral water, distilled water. Alam mo, sa totoo lang, akala ko dati yung mga humidifier, air purifier, yung mga ganyan. Akala ko, char-char lang yan. Pero, hala, totoo pala talaga kasi kapag nakakaranas nga kami ng mga ubo-ubo, sipon, clogged nose, dryness, lalo na yung mga anak ko, nagda-dry skin, talagang effective to kasi nakikita ko talaga yung improvement. So, after ko nga ma-set up itong humidifier, talagang napansin ko talaga na hindi na nga kami nag-ubo-ubo, ganyan. Basta green. Okay. And yellow and orange. I love you, Mom. I love you too. Bye, Tita. Mahal kita. Inangat ko na nga rin muna itong pleated blinds para kahit papano naman pumasok yung liwanag dito sa may sala namin. And then, tumambay lang muna kami dito sa may harap ng gate bilang hindi pa naman umuulan. Eh, nakita ko nga na medyo mahaba na ngayon kuko ni Kowa. So, ayan, at nag-trim muna ako ng kuko niya. And doon sa huling cleaning vlog ko, marami nagtatanong about dito sa maliit naming fan from Astron. Kasi nga para siyang baby industrial fan. Talagang malakas yung buga ng hangin niya. Ito namang si Pinggoy, busy na nga sa kusina dahil nagluluto na siya ng uulamin namin na afritadang manok. Then, nakapagsaing na rin pala siya. Wala, tuwang-tuwa ako dito sa rice cooker na to. Kasi nakikita mo nga yung kanin sa loob. And ayan siya, ang ganda-ganda niya. And meron ako nabasang nag-comment kasi napansin niya na lagi ko nga daw kino-compliment yung effort ni Pinggoy. And for me, talagang feeling ko, deserve na deserve niya talaga. I think, ganun kami nag-work. And I think ito yung mga maliliit na bagay na malaki yung impact sa ibang tao, especially sa partner natin sa buhay, sa jowa, sa asawa natin. Kasi the more na nakikita nila, naririnig nila na na-appreciate natin yung effort nila, mas ginagalingan nila. Sino ba naman yung makikinabang nun? Kami rin namang mag-iinan niya. Anyway, naka-idlip pala ako niyan. Pagising ko, wala na yung mag-aama ko. Nandun na pala sila sa kabilang bahay. So, ayan, at for the kain na nga ako dito. Pag ganitong meron akong bonggang linisan na gagawin, gusto ko talaga, busog ako dahil kung hindi, just
ko. Talaga namang mahihilo-hilo ako niya. So, eto na nga at finally makakapag-general cleaning na nga ako. Kung sakali man na hindi nyo pa napapanood at gusto nyo mapanood yung paglilinis ko dito sa kwarto, actually mas nauna ko yung ma-upload dahil sa sobrang excited ko na. Sabi ko, hindi ko na patatagalin to, i-upload ko na. So, I'm so sorry, wala akong vlog nitong mga nakalaang araw dahil medyo pinahinga ko muna yung katawan ko. And may nagtatanong bakit hindi ko sinagad yung pagkakabit ng wall panel sa sahig. Talagang sinadya ko yan para nalilinisan ko pa rin yung sahig, yung mga sulok-sulok. So, kanya-kanyang trip lang talaga yan. So, hindi na namin gagamitin dito yung bedside drawer naming maliit at itong metal rack na nga lang yung gagamitin namin para kahit papano marami-rami pa kaming pwedeng maipatong dyan, maliban sa projector. Then, ito namang vacuum ang ilalagay ko dito para halos kakulay lang siya ng rack. At saka, ito kasi gustong-gusto ni Pingoy yan. So, at least kapag kailangan namin mag-vacuum ng higaan, meron kami magagamit na malapit lang sa bed namin. Magde-declutter din talaga ako after nga nitong bagyo. So, itong mga dish rack, mga organizer, talagang ile-let go ko na sila kasi hindi na nga kasya dito sa bahay. And pasensya na talaga, kapag nagde-declutter ako, hindi ko talaga ma-accommodate yung magpapaship pa ako. Ano na lang, yung pick up na lang po sa ngayon. And then yung Caterpillar sofa, dito naman ang pwesto niya. And alam nyo ba, even before, talagang pag nag-i-imagine ako ng dream house, gusto ko talaga sa master's bedroom, merong sofa maliban sa kama. Yung parang sa mga hotel, alam mo yun. So anyway, malinis na nga sa kwarto, organized na siya. And ito naman yung itsura ng sala at kusina. Grabe naman talaga. Alam mo, talaga na-appreciate ko talaga yung ibang laging nagko-comment na lumipat na kami ng ibang apartment, yung mas malaki. Kasi kahit sabihin ko, ay hindi muna sa ngayon, hindi talaga may iwasan na may nagko-comment. Kasi talagang feel ko na nasisikipan na kayo sa apartment namin to. Tumitingin-tingin na rin naman ako ng mga apartment for rent. Yung gusto ko dito lang talaga malapit sa kung nasaan kami. Malapit lang kasi ito sa school ni Pinky. At saka nagustuhan ko yung environment dito. Tahimik lang, tas hindi binabaha. Walang mga marites. Basta ang payapa ng buhay dito. Tinanggal ko nga yung picnic mat dito sa gate dahil napansin kong medyo maliwanag na nga, mukhang hindi na uulan. Tapos nakita ko, hala, yung doble-dobling shower curtain namin dito sa may laundry area napunit na. Kailangan na talagang mapalitan niya. And pagpasensyahan nyo na, napakadaming box dito. Hindi ko kasi sila mailabas dahil nga nag-uulan. So, ibig sabihin, kapag nilabas ko yan, mababasa lang yan. Eh, kung merong mga lakal na kukuha nito, hindi nila mapapakinabangan naman yan kung basa. So, inaantay ko na lang na tumigil yung ulan para at least kapag nilabas ko yan, mapapakinabangan siya ng kung sino mang dadaan na mga ngalakal dito sa area namin. Tapos habang naglilinis nga ako, bigla namang umulan na naman. So, tinakpan ko na naman yung gate namin. So, anyway, pagkatapos ko nga magligpit doon, grabe talaga. Sobrang refreshing sa pakiramdam. Makaligo. Siguro mga magdadalawang araw ako hindi nakaligo. Nakangati na yung anit ko. And ang sarap talaga sa feeling kapag alam mong pagod na pagod ka, na-satisfied ka sa paglilinis, sa mga pinaggagawa mo, tapos naligo ka. Parang ang refreshing sa pakiramdam. So ngayong araw, dahil nga maulan, wala ring pasok si Pinky and I hope na lahat kayo ay safe kung nasaan man kayo. Stay safe and dry, guys. So ang bala ko ngayon ay magpahinga muna. Paisa lang talaga ng K-drama. Magbi-binge watch lang talaga ako ng isa lang. And then, babalik na ulit ako sa routine ko, sa mga pagbablog, ganyan-ganyan. Ha? Alam mo, parang ngayon na lang ulit humaba yung buhok ko ng ganito. Mahaba na to para sa akin, ha? Pero hindi ko na siya nagugustuhan dahil ang gastos niya sa conditioner, sa hair product. So, gusto kong magpagupit, gusto kong magpa-treatment ng buhok. Pero hindi ko alam kung ano yung okay na parang magi-straight yung buhok ko. Kasi ilang buwan pa lang simula nagpariband ako. So, if meron kayo ma-recommend na maayos na salon, tas affordable, let me know naman. Dito lang din sa area ng Pasita. Yan lang muna ang update dito sa aming cute size na apartment. Salamat sa panonood.